Sa isang tagong baryo may isang kilalang mambabarang na si Greg. Tahimik siya, misteryoso, ngunit sa likod ng kanyang katahimikan ay may naglalagablab na inggit sa kaibigan niyang si Bert. Si Bert ay dati ring mambabarang, ngunit iniwan niya ang madilim na daan na mapagtanto niyang wala itong magandang patutunguhan. Simula noon nagbago ang kanyang buhay. Isang mayamang magsasaka ang nagtiwala sa kanya at binigyan siya ng malaking sakahan na pinamahalaan niya ngayon. Malaki ang kanyang kita at respeto ng buong baryo ang kanyang natanggap. Isang araw habang nag-uusap sila, hindi na itago ni Greg ang kanyang lihim. Alam mo Bert, hindi ko maintindihan kung bakit ikaw ay siniswerte samantalang ako ay nananatiling ganito. Hindi ko rin tinatago sa iyo na patuloy pa rin akong nambabarang. Tahimik si Bert sa kamahinahong nagsalita. Greg, tigilan mo na yan. Wala kang makakamit sa kadiliman. Nung tinalikuran ko ang barang, doon nagsimulang gumanda ang buhay ko. Subukan mong maniwala. Ngunit hindi nakinig si Greg. Sa halip, mas lalong sumidihi ang kanyang galit at inggit. Isang gabi, lumusong siya sa kailaliman ng dagat. Alam niya ang lihim at lungga ng pugita. Isang nakakalasong halimaw sa dagat na kaya raw kumitil ng 20 buhay. 17 malalaking pugita ang kanyang nahuli. Dinaing niya ito at ibinilad sa pinakataas na bubong at inurasyon na ng matinding sumpat kamandag. Balak niya itong ipakain kay Bert, ang dating kaibigan na ngayon kinikimkiman niya ng galit. Ngunit may hindi inaasahang nangyari. Kinabukasan mula sa pangangahoy, pauwi na si Greg nang sumigaw ang kanyang anak. Tay, kumain na po kayo, mainit pang pagkain. Ang sarap ng binilad mong pugita. Tay, nauna na po kaming kumain. Masiglang wika ng kanyang 2 anak na dalaga. Para siyang binagsakan ng langit at lupa. Nampaluhod si Greg habang pinanlalamigan ng katawan. Marami na palang nakain ang kanyang mga anak. Alam niya ang sumpat laso na ibinigay niya sa pagkain yun. 2 oras ang lumipas. Nagdeliryo ang mga dalaga. Wala siyang nagawa. Tinangka niyang gamitin ang lahat ng alam niyang orasyon upang iligtas sila. Ngunit huli na ang lahat. Bago pa man sumapit ang gabi, binawian ng buhay ang kanyang pinakamamahal na mga anak. Bumagsak si Greg sa lupa, umiiyak, halos mawala ng bait ng gabing iyon. Isinumpa niya ang barang, iniwan niya ang kanyang tahanan at nanirahang mag-isa sa tabing sapa, malayo sa mata ng lipunan. Araw-araw siyang umiiyak, hindi kumikipo, hindi na rin nagsasalita. Ang dating magmabarang ngayon nilamon ng sariling galit.